Bago sa saksi, arestado isang babaeng suspect sa pangingikil at pagbibigay ng peking permit sa Quezon City. Umabot umano sa 4 na milyong piso ang hingi ng suspect sa complainant. Saksi, si Katrina Son, exclusive. Sa cellphone video na ito, makikita ang dalawang babaeng nag-uusap sa loob ng isang restaurant sa Quezon City. Maya-maya, may inabot ng isang babae na brown envelope. Sandaling umalis ang babaeng inabutan ng envelope. Pagkabalik nito, ay nilapitan na siya ng mga operatiba para hulihin. Ang hinuling babae sa isinagawang entrapment operation, sospek sa pangingikil at pagbibigay ng peking permits mula sa Quezon City LGU. Ang envelope na inabot sa kanya kanina, naglalaman umano ng marked money na nagkakahalaga ng 800,000 pesos. Kwento ng complainant, ipinapa-renovate niya ang kanyang dialysis center na nagsara noong pandemic. Dahil kailangan niya ng kaukulang permit, nagpresenta raw ang nagpakilalang taga City Hall na si Leia. Sabi po niya, tamang-tama dahil malakas ako sa City Hall, sa accounting department ako nagtatrabaho. Ako yung humahawak ng payroll ng mga taga City Hall. Kayang-kaya ko kayong tulungan. Pero syempre kailangan gagastos tayo. Nagtiwala raw siya sa kagustuhang matapos agad ang renovation. Hanggang sa panay na raw ang paghingi ng pera na umabot na sa mahigit 4 na milyong piso. Pinipilit na rin umano silang mag-advance renew ng permit at pinagbabantaan na kung hindi, ipapasara nila ang dialysis center. Kami naman po nagtiwala since desperado na po talaga kami na kailangan po namin. Tapos hindi rin po namin alam talaga kung paano po lalakarin kasi council na raw po yun. Dito na umano nagduda ang biktima. Kaya nagpunta raw sila sa Quezon City Hall para ipa-verify ang lahat ng ibinigay sa kanilang mga permit. Dito nila nalaman na lahat daw ay peke. Nalaman nilang sa accounting department nagtatrabaho si Leia bilang accounting aide 3. Para po kaming may himatay, hindi. Kasi po, niloan lang po kasi namin yung mga binayad po sa kanya kasi inisip po namin kikitain naman natin yung pambayad po sa loan. Wala na po kami trabaho ng kapatid ko kasi kami nagtatrabaho eh. Yung life savings po ng pamilya namin napunta na po doon. Naubos daw ang kanilang ipon. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, matagal na itong ginagawa ng sospek. Pag natunugan niya yung isang building ay nagpapa-renovate or kailangan ng isang permit, lalapitan niya. Tapos mag-offer siya mag-assess, mag-process na lahat ng dokumento. Tapos hihinga niya ng pera. Tapos takutin niya muna na ito ay malaki ang penalty niyo. Patuloy din daw ang ginagawa nilang investigasyon dahil maaaring may mga kasabwat pa ito. Ayun ang tinitingnan namin, ma'am. Pag nalaman namin na meron siyang sabwat, so ready naman yung mga investigator natin na sampahan ng conspiracy. Kakasuhan ng suspect ng robbery, extortion at estafa. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hindi kailangan gumamit ng fixer para mag-transact ng permit sa City Hall. Lalo na at lahat nga raw ng proseso pwede na online at pwedeng magtanong sa Helpline 122. Giit ni Mayor Belmonte, hindi nila tino-tolerate ang anumang korupsyon sa city government. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang sospek ngunit tumanggi siya. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.